Hello everyone, I'm Russell Libeta from 3-1 and I'm going to report katarungan pambarangay live threats. Ano nga ba ang katarungan pambarangay? Uh, Katarungan pambarangay or the barangay justice system is a local justice system in the Philippines. It is operated by the smallest of the local government units, the barangay, and is overseen by the barangay captain, the highest elected official of the barangay, and its executive. The barangay captain sits on the Lupon Tagapamayapa along with other barangay residents, which is the committee that decides disputes and other matters. They do not constitute a court as they do not have judicial powers. Ang katarungan pambarangay ay isang system in every barangay sa Pilipinas na tumutulong sa pag-aayos ng mga problema or issues ng mga tao sa isang community. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng ating government at ang system na ito ay pinamumunuan ng kapitan, which is siya yung may highest authority sa isang community. Paano nga ba natin ginagamit ang katarungan pambarangay? Sa system na ito, hindi na kailangan pang pumunta sa court kapag mayroong mga alitan or hindi pagkakaunawaan, kagaya na lamang ng away magkapitbahay, alitan sa business, or even yung mga simpleng problema sa isang barangay. Instead, ang barangay captain at ibang mga members ng barangay na tinatawag din na lupong tagapamayapa ang tumutulong at gumagawa ng action para mapag-usapan or maayos ang mga issue sa isang community. Hindi rin sila korte at wala silang power to make legal rulings kagaya ng mga judge. Ang layunin lang nila ay tulungan ng mga tao na magkasundo nang hindi na kinakailangang dumaan sa korte. Lupong tagapamayapa, isang administrative body na nilikha ng batas para i-operationalize ang barangay justice system. Light threats. The offender makes the threat to commit a wrong. The wrong does not constitute a crime. There is a demand for money or that other condition is imposed even though not unlawful. Pagbabanta para gumawa ng masama, pero itong masama na ito ay considered crime, ay hindi considered crime at ito ay maaaring pagbabanta sa iba na may pananakot sa tao, karangalan o ari-arian. Ang pinakalayunin nito ay magdala ng takot sa biktima. For example, si Juan, tinakot niya si Pedro na sasabihin ng pangangaliwa ni Pedro sa asawa nito kung hindi siya bibigyan ng 5,000 at papasok ito sa blackmailing na considered as light threats. At ito ay pumapasok sa Article 283 ng Revised Penal Code at ito ay ang mga 1. Nagbabantang nagkakasala na gumawa ng mali. 2. Ang mali ay hindi magiging krimen. 3. May pangangailangan para sa pera o iba pang mga ipinataw kahit na hindi labag sa batas. 4. Naaabot ng nagkasala ang kanyang layunin o na hindi niya naaabot ang kanyang layunin. Constitutes a light threats. Ang krimen na light threats ay maaaring maparusahan ng aresto mayor at maaaring makulong ng 1 month and 1 day to 6 months ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code. At ayon naman sa Article 285, ang ibang light threats naman ay punishable ng aresto minor na may period na nagre-range sa 1 to 10 days or a fine not exceeding 40,000 pesos. Example of light threats ayon sa Article 285, sa pamamagitan ng pagtakot sa iba gamit ang isang armas, pagkuha o pagtutok ng sandata sa away, maliban na lamang kung ito ay pagtatanggol sa iyong sarili o self-defense. Sa pamamagitan ng pagbabanta gamit sa salita, sa init ng galit na may ilang pinsala na bumubuo sa isang krimen, o sa mas madaling salita, mga pagbabanta lang. Pasalitang pagbabanta sa iba na may pinsala at hindi bumubuo ng isang krimen. Rule of katarungang pambarangay. Simply put, the barangay justice system provides a friendly, inexpensive, and speedy forum for the settlement of disputes where the parties can freely explore options for a reasonable resolution. Ito ay isang system na tumutulong sa pag-aayos ng mga problema sa isang community. Hindi ito ay basta-basta, kundi ito ay may kalayuan na
amicably resolving their disputes without resorting to the courts. Hindi na kailangan pang pumunta sa court kapag mayroong mga alitan or hindi pagkakaunawaan, kagaya na lamang ng away magkapitbahay, alitan sa business, or even yung mga simpleng problema sa isang barangay. Instead, ang barangay captain at ibang mga members ng barangay na tinatawag din na lupong tagapamayapang tumutulong at gumagawa ng aksyon para mapag-usapan or maayos ang issue sa isang community. Nagpo-provide din ito ng friendly, hindi mahal at mabilis na pagsasaayos ng problema ng barangay. Process of Katarungan Pambarangay. Katarungan Pambarangay is a system for amicable settlement of disputes at the barangay. If filed at the barangay level, the barangay council may call for mediation between the complainant and the official. So, this is the process. Una, ang complaint ay magpapile sa barangay captain ng orally or written. Pangalawa naman ay ang lupon secretary ay mag-a-assign ng number. Pangatlo naman ay mag-i-issue ang barangay captain upang ipatawag ang dalawang partido. Sumunod naman ay kakausapin ng kapitan ng dalawang partido kapag nakapag-settle na o nakapag-ayos, case closed na, at kung hindi naman ay magagawa ang barangay captain ng pangkat. Tapos ang pangkat naman ng kakausap sa mga partido upang ayusin ang kaso. Kapag naayos, case closed ulit. Ngunit kung hindi pa, dadalhin naman na sa court ang kaso. Mediation and conflict resolution procedures. Mediation is a constructive conversation between people in conflict facilitated by neutral third person, the mediator. Mediation provides participants an opportunity to collaboratively design creative solutions to workplace conflict and repair professional relationships. Ang mediation or mediator ay ang third person or pumapagitna sa dalawang partido upang maayos o maabot ang isang kasunduan, at sila yung mga nag-aayos ng mga problema sa professional way at upang padaliin ang komunikasyon sa mga partidong hindi nagkakaintindihan. At ang mediation is sila yung mga nagtatrabaho together para masolusyonan ng problema, nagtutulong-tulong sila kumbaga. Arbitration. Arbitration is a legal technique for the resolution of disputes outside the courts, wherein the parties to a dispute refer it to one or more persons. The arbitrators, arbiters, or arbitral tribunal, by whose decision the award they agree to be bound. Isang legal na pamamaraan para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa labas ng mga korte, kung saan ang mga partido sa isang hindi pagkakaunawaan ay nagre-refer nito sa isa o higit pang mga tao, ang mga arbitrator o arbitratal, sa pamamagitan ng kaninong desisyon. Pumayag silang matali o sa mas madaling salita, sila yung nagawa ng final decision. Conciliation, to overcome the distrust of animosity of a peace, to regain or try to regain by pleasant behavior, to make or attempt to make compatible, reconcile. Tulad ng pamamagitan, ang pagkakasundo ay isang voluntaryo, nababaluktot, confidential at prosesong batay sa interes. Ang mga partido ay naghahangad ng maabot ang isang mapayapang pag-areglo sa hindi pagkakaunawaan sa tulong ng conciliator na kumikilos bilang isang neutral na ikatlong partido. Sa mas madaling salita, sila yung nagbibigay ng mga suggestions upang masolve yung problem. In short, lahat naman ng mediation, arbitration at conciliation ay isa ang hinahangad, at yun ay ang magkaayos at magkasundo-sundo ang mga partido, at pinipilit nila agad itong maayos sa barangay pa lang upang hindi na mas lumaki o madalas sa mas mataas na hukuman. Importance of Katarungang Pambarangay. Nakakatulong ito sa pagpamanatili ng mga kapayapaan at pagkakaisa sa pamayanan sa pamamagitan ng paglutas ng mga problemang
magkapitbahay o problemang magkagaan. Nakakatulong ito maiwasan ng mga maliliit na hindi pagkakaunawaan. At yun lamang at maraming salamat. Ako si Russell Ibeta at sana ay marami kayong matutunan.